Posible raw makulong sa investigasyon ng Office of the Ombudsman sa issue sa DPWH ang isinampang reklamong plunder ni dating Antonio Trillanes IV laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo at dalawang kaanak niya. Kaugnay po ito sa halos 7 billion pesos na halaga ng infrastructure projects na napunta umano sa mga GO. Balitang hatid ni Salima Refran. Dala ang kahong-kahong dokumento ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa paghahain ng reklamong plunder o pandarambong sa Office of the Ombudsman. Laban yan kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo at sa ama at kapatid ng senador para sa halos 7 milyong pisong infrastructure projects na napunta umano sa CLTG Builders at Alfrego Builders ng mga GO. Tatay at kapatid, binigyan mo ng bilyon-bilyon na kontrata. While you were in power, covered nila yon. Alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na impluwensyahan ito. Sino po ang main plunderer dito po sa Si Bongo. Kasi siya yung central figure dun sa tatay at kapatid, tapos yung kanyang relationship with Duterte enabled this. Alegasyon ni Trillanes, nasa 200 proyekto umano ang nakuha ng mga kaanak ni Go. Mula nang maging mayor si Duterte noong 2008 hanggang sa maging presidente ito. Karamihan umano ay nasa Davao Region at Davao City. May flood control, merong mga road widening, lahat-lahat. At ito nga, ang assumption natin dito, kahit na kompleto o nagawa yung proyekto, pero yung offense niya is hindi dapat sa tatay at kapatid ang nag-benepisyo. Ang nakalagay sa ating batas, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Pero ito, first degree ito, tatay ito at kapatid. Giit ni Trillanes, kulang sa puhunan ng CLTG at Alfrego Builders pero gumawa ng paraan para makakuha ng malalaking proyekto sa pakikisosyo sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. 816 million pesos umano ang halaga ng mga proyektong napunta sa joint venture ng mga GO at ng mga Diskaya. Undercapitalized ito, hindi sila pwedeng magkaroon ng mga proyekto ng mga daang-daang milyon. So ang ginawa nila, nagsisircumvent sila ng ating batas by having joint ventures with yung may mga AAA licenses. Pinabulaanan ni Senador Go ang mga alegasyon. Lahat naman tayo may negosyo yung mga pamilya natin. Lahat ng pamilya may negosyo. But hindi po ako nakikialam dyan. Nakialam ba ako? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. Binigyan ko ba ng pabor ang aking pamilya? Hindi. Ayon kay Go, haharapin niya ang reklamo at handa ring kasuhan ang sariling kadugo kung nagkamali sila. Meron naman pong COA na pwede naman pong tumingin kung meron bang pagkukulang o meron bang irregularities dito sa mga proyektong ito. Kasuhan niyo po. Kaya sabi ko nga, ako pa mismo, willing po akong kasuhan kahit kapamilya ko, kahit sino pa yan. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, naihain na noon sa Department of Justice ang reklamong ito. Pero agad raw pinadala sa Office of the Ombudsman ang Prosecutor General noon na si Benedicto Malcontento na hindi dumaan sa Justice Secretary na noon ay si Ombudsman Remulla. Itong kasong ito ay pag-aaralan pa. Hindi nga ako nagkaroon ng pagkakataong makita ang mga papel na to nung panahon na yon. Dadaan niya sa evaluation, fact-finding at preliminary investigation. Dagdag pa ni Ombudsman Remulla, maaaring makatulong ang reklamong ito sa gumugulong ng investigasyon nila ng DPWH sa CLTG at sa mga Diskaya. Binibigyan kami niyan ng hudyat kung saan kami dapat tumingin. Kasi nga, interesado kami dyan, pero kung nandyan na ang dokumento at meron na siyang mga project number, mga identifying marks, mas madali namin mahahanap yan sa DPWH. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News.